worship word ay yung kumusta ka. Kumustahan tayo dahil mula Lunes hanggang Sabado, may kanya-kanya tayong binata, may kanya-kanyang pinagdaanan, may kanya-kanyang naranasan. But praise God, nandito tayo ngayon. Iyan ay dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Amen? Praise God. So before we listen the Word of God, kinagawian, kinawilian, at kinasanayan mo natin ang magdeklara ng mabubuting bagay. Mabilis lang po sabihin natin, thank God I am prosperous. Because I'm blessed by the Lord. Greatly blessed. Extremely blessed. Highly favored. Deeply loved. Sabi mo, thank God I am your child. I cannot be denied. I am your beloved. Everything in my life is well. Sabi mo, my family is well. My job is well. My business is well. In the presence of God, nothing is missing. Nothing is broken. Sabi natin, all is well. Sige, palapakan natin si Jesus. Sasantayan po, brethren in Christ, ang ating pong series about our identity in Christ. Praise the Lord. At ating po munang nilagpasan ang Book 1, Book 2, at ang ating pong binabalangkas ngayon ay ang Book 3, which entitled, Who I Am in Christ Jesus. Because the more you know who you are in Christ Jesus, magiging tama ang iyong pamumuhay. Sabi nga, right thinking, right believing, and right living. Kailangan tama yung ating mindset, tama yung ating pinapaniwalaan para maging tama ang ating pamumuhay. Tama po ba, mga kapatid? Okay, again, who I am in Christ Jesus. Kinapo natin sa 1 Corinthians 15:10. But by the grace, the unmerited favor and blessing of God, according to Paul, I am what I am. And His grace toward me was not found to be for nothing or fruitless and without effect. In fact, I work harder than all of them, the apostles. Though it was not really I, but the grace, the unmerited favor and blessing of God which was with me. Yan po, sabi ni Pablo, ako ay naging ako dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Part 1, mga kapatid, ating binalangkas, I am abounding in Christ Jesus. Part 2, ating rin pong binalangkas, I am accepted in Christ Jesus. And part 3, ating binalangkas, I am alive in Christ Jesus. And part 4, ating binalangkas, I am anointed in Christ Jesus. And that was last Sunday. At ating pong inacronym, ang acronym din pong WBC, World Boxer Champion. Praise God. We are anointed for wisdom. And we are anointed for breakthrough. And we are anointed for covering or protection. So God anoint us for these reasons, brethren in Christ, para tayo makapamuhay ng matuwid sa Panginoon. At sabi mo nga ulit sa katabi mo, praise the Lord. Pati mo nga, minsan pa sabi mo nga, hello, bless. Unti-unti nyo na bang nakikilala ang inyong sarili? Praise God. Ngayon nakikilala mo ang sarili na you are not ordinary person because you are anointed. Amen? Hallelujah. Iyan kung may pahit yan, may anointing yan, then who we are para ating pong ilugdang ang sinuman sa bawat isa sa atin. And we're now here in part 5. Hallelujah. Umuusap na po tayo. Ating babalangkasin, I am assured in Christ Jesus. Sabi nga ninyo, assured. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi po ng Romans 8:28, we are assured and know that God, being a partner in their labor, all things work together and are fitting into a plan for good to and
and for those who love God and are called according to His design and purpose. Sabi sa Tagalog, at nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos sa makatuwing bagay ni Yaong mga tinawag alinsunod sa Kanyang nasa. Listen up, church. Mga kapatid, itong bagay na pinaglalakip-lakip ng Diyos, anong purpose? Bakit all things work together for good? Ang sabi ng Bible, gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Diyos. Sino po ang nagmamahal kay Lord? Sabi ng Bible, lahat ng bagay pinaglalakip-lakip sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Diyos, sa mga sumasampalataya sa Diyos, mga kapatid. So ano itong pinaglalakip-lakip? Anong bagay ito, mga kapatid? Ito ay hindi masasamang bagay. Kasi kung halimbawa masasamang bagay ang pinaglalakip-lakip, aba walang ikabubuti sa atin yon. Tiyak, para po maging mabuti sa atin, pawang mabubuting bagay ang paglalakip-lakipin ng Diyos. Kasi minsan may narinig ako, nagpapasalamat daw siya kay Lord dahil pinaglakip-lakip ang kanyang asawa na tanggal sa trabaho, ang kanyang anak ay nabangga, ang kanyang isa pang anak ay sabihin natin, buntis ng indawos. Pinaglakip-lakip daw ng Lord kasi may magandang ka. Hindi naman si Lord sa lista na pagdadaanin ka muna ng mga pangit na para makagawa ng mabuti. Titiyakin ko, sabi dito, nalalaman natin na ang lahat, dagdagan natin ng mga mabubuting bagay ay paglalakip-lakipin ng Diyos na sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Kanya. Tingin kayo, ano may mabuting bagay, Pastor? Hallelujah! Nakapagtapos ka mag-aaral. Pagkatapos ngayon, nakapagtrabaho ka ng maganda, ng high compensated work. Tapos ngayon, nakapag-asawa ka ng maganda, praise ka, nagkaroon ka ng mga rariyan. Yun ang pinaglalakip-lakip ng Diyos kasi yun ang ikabubuti natin. Ang problema, hindi yan ikabubuti mo, tama? Ang sakit, hindi mo yan ikabubuti. Praise God. Yung mga nangyayari sa buhay natin na negatibo, hindi mo yan ikabubuti. So again, bakit pinaglalakip-lakip ng Lord ang mga bagay para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin? Tingin kayo sa akin. Pag ikaw ba na-promote, ikabubuti mo ba yon? Pag ikaw ba pinagpala, ikabubuti mo ba yon? Praise God. Lahat ng mga mabubuting bagay, paglalakip-lakipin ng Diyos para sa iyong kapakanan. Tingnan po natin ang definition sa Greek word, brethren in Christ. Know or assure. Sa Greek word, mga kapatid, ay idol. A primary verb used only in certain past tenses, the others being borrowed from the equivalent sa Greek 3700 and 3708. Properly, sabi po dito, to see, literally or figuratively, by implication, in the perfect only. Perfect only. Wala ibig sabihin, walang imperfection. Perfect only to know. So dito i-translate, be aware, behold, come. Sabi po dito, consider, have, or have known, have knowledge, look, or look on, perceive, see, be sure. Yan po ang definition, be sure. Tell, understand, wish, what? Compared to 3700 na Greek brethren in Christ. So therefore, focus tayo na ang definition ng know or assured ay to be sure. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, sigurado. Kaya pag ikaw ay Kristiyano, put in mind na sa lahat ng mabubuting bagay, assured ka. Sure ka. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, sure ka. Kasi minsan pag tinatanong mo ang born again, pupunta ka ba ng langit? Di ko alam. Makakasama ka ba sa rapture? Aywan ko. At asan ang katiyakan? Asan ang assurance? Hallelujah. Pag Kristiyano ka, anak ka ng Diyos, rest assured ka na ikaw ay ligtas. Tama ba, mga kapatid? Ay, wala akong kausap. Hallelujah. So mga kapatid, sabi ng Bible, to be sure, sa lahat ng aspeto ng ating buhay.
Maging po mga kapatid, si Epapras, nananalangin siya sa kanyang mga kapatiran sa Colossians. Sabi po dito mga kapatid, Epapras, who is one of yourselves, a servant of Christ Jesus, sends you greetings. He is always striving for you earnestly in his prayers, pleading that you may, as person of right character and clear conviction, stand firm and mature in spiritual growth, convinced and fully assured in everything willed by God. Gusto mo yung word? Fully assured in everything willed by God. Maganda sa Tagalog, binabati kayo ni Epapras na isa sa inyo, na lingkod ni Kristo Jesus, na siyang laging nagsisikap dahil sa inyo sa kanyang pananalangin. Sabi mo, pray for me. Sige, participate kayo. Sabi mo, pray for me. Magpalalanginan tayo. Pag-pray nyo yung pastor, ang pastor mag-pray sa inyo as pray one another. Ang sabi dito, upang kayo'y magsitatag na mga sakdal at lubos na tiwasay sa lahat ng kalooban ng Diyos. Church, listen now. Rest assured tayo sa lahat ng kalooban ng Diyos. Sabi nga ninyo ulit, kalooban. Kalooban. Amen? Naintindihan niyo ba? Praise God. Gusto ng Lord, maging sure tayo, maging tiyak tayo sa lahat ng kalooban ng Diyos. Narito niyo po ba mga kapatid dati na sinabi ko sa inyo, how do we know the will of God? Sabi ng Romans 12:2, you will know the will of God because ito po ay good. Ano yung sunod? Ito po ay acceptable. Ano pa ang sunod? Ito po ay pleasable. So, malalaman mo ang kalooban ng Lord na good, acceptable, and pleasable. Pag hindi po good, hindi siya kalooban ng Diyos. Pag hindi po siya acceptable, hindi siya kalooban ng Diyos. Pag hindi siya pleasant or pleasable, hindi siya kalooban ng Diyos. Mayroon ba kayo nakitang namatayan na sabi niya, tanggap na tanggap ko yung asawa ko na namatay? Wala ho, ganon. Bakit? Kasi ang kamatayan, hindi siya acceptable, hindi siya kalooban ng Diyos. Tama ba? Pag may nagkasakit sa inyo, gumastos ng malaki, mayroon ba nagsasabi, ano tuwa-tuwa ako kasi gumastos kami ng malaki sa nagkasakit ka sa asawa ko. Wala akong ganun. So, lahat ng hindi acceptable, hindi kalooban ng Diyos. Pero dito, ang sinasabi ni Pablo, maging rest assured tayo sa lahat ng kalooban ng Diyos. Amen? Amen, Amen po ba? So, marami tayong tatalakayin, kaya makinig lang po kayo mga kapatid. Hallelujah. Pakiusap po sa inyo, pagka tayo nasa church, iwasan na po natin yung tayo-tayo. Kung umihi ka na bago pumunta ng church, lahat gawin nyo na. Kasi minsan, sa totoo lang, di ba? Ang dami ko rin tinuro sa inyo, hindi nyo lang matandaan. Habang daw kayo nakikinig, ilang porsyento ang nakukuha natin? We have 100% of the information. Pero paglabas nyo lang dyan, automatically you will forget the 95. Wala naman nakakatanda sa lahat ng tinuturo ko, di ba? O kaya, anong gagawin dapat? Tumulad kayo kay Michelle, nagsusulat siya. Praise God. Nag-take note siya kasi wala naman talaga nakaka-memorize ng mga tinatalakay natin maliban na tayo ay take note, brethren in Christ. Are you getting my point? Para paglabas mo dyan, nakalimutan mo 95%, kaya lang, may nakasulat naman. Wala kang makakaligtaan dahil nakasulat. Nagkakaunawaan tayo, mga kapatid. Kasi ngayon panahon na, sabi nga kahapon namin ni Sister Joy, sabi niya lang, Pastor, ngayon marami ng mga Krisyano parang ayaw na maging Krisyano kasi yung nangyari kay Kibuloy, pastor pa naman. Parang na-identify siya as Pastor Kibuloy. Kaya parang nasa mind ng mga tao, lahat ng pastor parang salbahin na. Diba? Parang lahat ng pastor, ganun na ang nangyari. Pero ulitin ko, mga kapatid, ito ang panahon na kailangan tayo maging seryoso.
ito ang panahon na lalo tayong kumapit sa Panginoon because the church is now shaking. Sinishake ngayon, mga kapatid, ang church. Praise the Lord. Kaya tayo dapat ay manghawak sa Panginoon. Okay, muli kapatid, gusto ng Panginoon na lahat ng kanyang kalooban ay maging rest assured tayo. Ito ang malaking tanong. Saan ba tayo dapat maging assured o sure? Number one, the believer is assured in hope. Sino pong may inaasahan? Yata. Sino pong may inaasahan? Wala yata kayo inaasahan. Sino pong may pag-asa? O sabi ng Bible, tingnan niyo po ha, our hope for you, our joyful and confident expectation of good for you is ever unwavering, assured, and unshaken. For we know that just as you share and are partners in our suffering and calamities, you also share and are partners in our comfort, consolation, and encouragement. Sa Tagalog, ganito po, ang aming pag-asa tungkol sa inyo ay matibay. Kanina sa English, assured. Yamang nalalaman na kung paano kayo mga karamay sa mga sakit, ay gayon din naman kayo sa kaaliwan. Kaya mga kapatid, sino ba may inaasahan sa Diyos? Ang iba umaasa na magtagumpay sa buhay. Ang iba umaasa na makabayad ng mga utang. Tama ba, mga kapatid? Ang iba umaasa na wala nang magiging problema sa buhay. Pero isa lang po ang dapat mong tandaan, anuman ang inaasahan mo sa buhay, tiyak ka na matatanggap mo. Amen? Bakit? Because we are the children of the Lord. Hallelujah. Tayo ay anak ng Diyos. Kaya huwag kang mawawalan ng pag-asa. Dahil ang pag-asa na mayroon ka ay may katiyakan ka. Palakpakan natin si Jesus. Amen. Hallelujah. Praise God. Pangalawa, hallelujah, the believer is assured in abundance. Diba? Inaral po natin na ang mga Kristiyano nag-aapound dapat. Patay lang ang hindi lumalaki, patay lang ang hindi lumalago, patay lang ang hindi mga kapatid nag-grow. Praise the Lord. Lahat ng buhay dapat nadidevelop, may progreso. So sabi ng Bible, the believer is assured in abundance. Basa tayo. For my concern is that their hearts may be braced, comforted, cheered, and encouraged as they are knit together in love. So knit together. Hindi mapaghiwalay dahil sa pag-ibig. Grabe, that they may come to have all the abounding wealth, praise God, and blessings of assured conviction of understanding, and that they may become progressively more intimately acquainted with and may know more definitely and accurately and thoroughly that mystic secret of God which is Christ the Anointed One. Gusto ko po ipaunawa ninyo, naka-bold, balik ka Archie, that they may come to have all, hindi siya some, all the abounding wealth and blessing of assured. Hallelujah. Darating ang panahon, mga kapatid, na tayo ay mag-a-abound, hindi lamang spiritually, kundi materially, mga kapatid. Sabi nga ninyo, material. Praise God. Hallelujah. Kasi mahalaga na tayo mga anak ng Diyos ay nag-a-abound sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, hello, rich. Hello, praise God. Dati ang panahon, wala tayong problema sa mga bagay-bagay. Praise God. Hallelujah. So maliwanag ng blessings at saka wealth ay mag-a-abound, and we have that assurance. And thirdly, brethren in Christ, sa Tagalog upang mga aliw ang kanilang mga puso sa kanilang pagkakalakip sa pag-ibig at sa lahat ng mga kayamanan ng lubos na katiwasayan ng pagkaunawa upang makilala nila ang hiwaga ng Diyos sa makatuwid bagay kay Kristo Jesus. So normal sa mga born again ang yumaman. Amen? Hindi tayo forever mahirap. Praise God. Ngayon mo ito. Ngayon lang yan. Praise God. Pero darating ang panahon na tayo ay lubos na pagpapalain ng Diyos. Amen? Okay, minsan papatiin mo nga, hello blessed.
Agree ba kayo na pinagpala tayo ng Diyos? Hallelujah! Hindi man sa financial, pwedeng physical, hindi man physical, pwedeng intellectual, hindi man intellectual, pwedeng spiritual. So in any aspect ng buhay natin, tiyak na tayo ay pinagpala ng Diyos. Next one, the believer is assured in prayer. Sino may mga panalangin? Agree ba kayo na tayo ay may katiyakan sa prayer? Sabi po dito, brethren in Christ, for he says, in the time of favor, of an assured welcome, I have listened to and heeded your call, and I have helped you on the day of deliverance, the day of salvation. Behold, now is truly the time for a gracious welcome and acceptance of you from God. Behold, now is the day of salvation. Sa Tagalog, sabi ng Bible, sapagkat sinasabi niya, sa panahong ukol, kita'y pinakinggan. Prayer ba yan o hindi? At sa araw ng pagliligtas, kita'y sinakluluhan. Narito ngayon ang panahong ukol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. So sabi ng Bible, mga kapatid, praise God, hallelujah, sa panahong ukol, in due time, ang sabi ng Bible, pinakinggan niya ang ating mga panalangin. Praise God. Sino rin may prayer? O sabi mo, rest assured ka. Hallelujah. Tiyak tayo, hindi man ngayon, pero darating. Learn to wait patiently. Ang sabi nga doon, maghintay ka lang dahil ang pinapanalangin mo, darating at darating at darating yan sa buhay natin. Amen? O sabi natin, I like that. Hallelujah. Kaya huwag kang mawawalan, huwag kang magsasawa sa kapapanalangin. Sabi ko nga, mga kapatid, ang isang nanay, ipinag-pray niya ang kanyang asawa na mga born again, makakilala kay Lord. Nag-pray siya, 1 taon ang lumipas, parang walang bunga. Dumaan ang 5 taon, parang walang bunga. Dumating ang 10 taon, parang walang bunga. Dumating ang 20 years, parang walang bunga. Pero, she never stopped. 20 years. Parang walang effect ang kanyang prayer. Tuloy-tuloy pa rin siya. After 30 years, her husband got saved. At alam niyo po, nang makakilala kay Lord, nagpastor pa. Praise God. Bakit? Kasi akala natin, pag nag-pray tayo, right there and then, may tugon, hindi po. Praise God. May umisang panalangin na it takes time. Tama? Kaya huwag kayo mag-ano, pray ka lang ng pray. Sabi nga, yung salitang push, P-U-S-H, pray until something happen. Malangin ka lang, tuloy-tuloy lang, praise God, tuloy-tuloy lang ng prayer. Dahil ang panalangin ng mga anak ng Diyos may katiyakan. Amen? Parang hina naman ang amen nyo. Ibig sabihin ng amen, mangyari yan sa akin. Amen? Hallelujah. Dati mga panahon, naniniwala ako, successful tayo lahat. Praise God. Hallelujah. Successful tayo. Maniwala kayo, mga kapatid. Hallelujah. Dagdag pa po natin, mga kapatid. Next. Praise the Lord. The believers is assured in promises. Diba? Ulit-ulit ko ng ilang beses ko how many promises according kay A.R. Bernard? 8,810 promises. If we are going to divide 8,810 promises sa 365 days, lalabas may 24.4 something na promises a day. How many hours we have a day? We have 24 hours. Kung mayroon 24.4 promises a day, and we have 24 hours a day, therefore, sa bawat oras, may pangako ang Diyos. Tulog tayo, round the clock, ang promise ng Lord nagmamalinis. Basa tayo, sabi niya, fully satisfied and assured. Hallelujah. Gusto ko po ang verse na ito. Fully satisfied and assured. Basa. Fully satisfied and assured that God was. Able ba si Lord? Able ba si Lord? Kaya ba ni Lord?
Hindi sinabi ng Bible, fully satisfied, assured that you are able. Hindi. God is able and mighty to keep His word and to do what He had promised. Sa Tagalog, maganda at lubos, nananalig na ang Diyos na nangako ay may kapangyarihan makagawa noon. Pangako ng Diyos na magtagumpay tayo. Pangako ng Diyos na maging malusog tayo. Pangako ng Diyos na tayo ay maging mapayapa. Tama ba, church? Amen. Promise of the Lord. Hallelujah. Tingin kayo sa akin, mga kapatid. Pag may pinagdadaanan kayo, huwag kayo masyadong, mas matindi ang pinagdadaanan ko, mga kapatid. Mag-usap-usap na nga lang kami nila, Sister Joy. Ating yung problema, ating yung problema. Anong gagawin namin? Pero lagi niyong tandaan, praise assured tayo na naman ang pangako ng Diyos, kaya ng Diyos gawin sa atin. Ito po, pag may pinagdadaanan kayo, sabihin mo lang, di ba Lord, sabi mo? Ganoon lang yun. Pag wala tayong manghulog doon sa mga appliances natin, hallelujah, ang sasabihin lang natin, di ba Lord, sabi mo, hindi mo ako pagkukulangin. Remind the Lord His promise, tama? Amen. Makikita mo, God will provide later on. Sabi ko nga kahapon kay Sister Joy, sabi ko, hindi man natin nakikita, pero ang Diyos, isa lang ang tiyak, may ginagawa ang Diyos. Even, wala kang nararamdaman, wala kang nakikita, pero isa lang ang tiyak, may ginagawa ang Diyos. Your God, my God, our God is able to fulfill His promises at gawin ang kanyang mga salita. Amen? Amen. O sabi mo nga, promises. Kaya panghawakan mo lang sa mga mga kapatid, sa mga pagkasintahan. Pag dumarating kayo sa mga conflict or misunderstanding, balikan niyo raw lang ang inyong pangako sa isa't isa. Ayan, Sister John. Michelle, alam niyo na yung gagawin, praise God. Pag nagkakaroon, kasi hindi maiwasan yung conflict eh. Hindi maiwasan yung misunderstanding. Minsan, ang isa, nagbibiro lang, sineryoso ng isa. Hindi maiwasan yan eh. Pero sabi pa nga doon sa isang binabasa kong aklat, pag nagkakaroon ng misunderstanding and conflict, and every relationship, go back to your promises. Amen? Diba, Angelica? Yung mga panahon na sweet kayo, maraming pangako. Praise God. Wala pa ako pinapangalanan, huwag ka magre-react. Mahala ka. Hallelujah. Amen. Totoo naman talaga, talagang ganon. Kasi alam niyo po, kung ang pag-uusapan niyo, yung mga pagkukulang ng bawat isa, na po ang relationship hindi magiging healthy. Pero if you always go back to what you have promised to one another, maniwala kayo mga kapatid, sige po, pahingi salamat. Natutuyuan ako. Magbigay daw ng malamig na tubig at mamaya may kanin pa at may ulam pagpapalain ng Panginoon. Nagkakaintindihan tayo? Praise God. Ganon din si Lord. Pag may pinagdadaanan tayo, balik ka lang sa kanyang pangako. Di ba Lord? Hallelujah. And natandaan niyo yung pilay ko? Si Mikaelo yata nag-post nun. Ang pastor namin kahit pilay, nag-serve sa Panginoon. Pero di ba, sabi ko kay Lord, nung nandun ako sa bahay, di ba sabi mo, Lord? Di ba sabi mo, Lord, ako nangangaral ako ng biyaya, nangangaral ako ng milagro, hindi mo ako mapag-milagruhan. So just i-remind mo lang, may siyang nangako eh. Praise God, i-remind mo lang. Kaya sabi ko kay Lord, Lord, hindi mo ako pababayaan. Amen? Hindi mo ako papabayaan, Panginoon. Nagpapatong-patong man yan. Wala akong pakialam. Pero alam ko, kaya ng Diyos ko. Amen? Kaya ng Diyos ko. Amen? Palapakan natin si Jesus. Next slide. The believers is assured in inconveniences. Ano ba ibig sabihin ng inconveniences? Hindi ka komportable. Ano ba yung mga hindi ka komportable? Basa tayo. Sabi ni Jesus, I've told you all this so that trust in me. Lahat daw ng mga nagtitiwala, you will be unshakable and assured
deeply at peace. In this godless world, nasaan pa ba tayo? Nasa mundo, nasa langit? Nasa mundo pa tayo. Sabi nito, in this godless world, you will continue. Ito naman mas matindi. You will continue to experience difficulties. Ikaw, Sister J, wala pa lang katapusan. Kaya rin ang netong. Atin na naman netong. Kasi ang sabi ng Bible, in this godless world, you will continue. Hindi sinabi you will once experience. Hindi sinabi gano'n. You will continue to experience difficulties. Pero sabi niya, but take heart and conquer the world. So sa Tagalog, sabi ng Bible, ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian. Ngunit lakasan ninyo ang loob, aking dinahigang sa libutan. Palakasan lang ng loob yan. Mga kapatid, lakasan mo lang ang loob. Kasi hanggang nasa mundo ka, mayroon kang pagdadaanan, mayroon kang haharapin. Kung gusto mo na walang problema, sa langit mong makakamtan. Sa langit, wala nang pag-iyak, wala nang pagluha, wala nang kamatayan, wala nang kasakitan. Sa langit lang yun. Pero as long as we are here in this world, maniwala, continuous. Kita mo, kababayan-bayan mo lang ng bahay. Pag kinabukasan mo, utang ka na naman sa bahay. Praise God. Kababayan mo lang ng utang, tumatakbo na naman ang metro para sa susunod na buwan. Praise the Lord. Hallelujah. Continuous. Di ba napapansin araw-araw ang problema mo, araw-araw same din ang problema mo kahapon? Mga problema ka lang ang bias? O, tintutuging aldo, alam ka na namang bias? Gusto, Ali? Ulit-ulit lang yan eh. Ulit-ulit lang yan. Sister Jane, ulit-ulit na lang sa kalilinis, sa bahay, kalilinis. Walang katapusan na kalilinis-linis. Bakit kalilinis, kalat, kalilinis, kalat, kalilinis, kalat. Walang katapusan yan hanggang naandyan sila sa mundo. Tama? Hindi ba sasabi siya, hanggang ngayon na ako maglinis, pastor, sa susunod, wala nang mamimigay. Hindi maniwala. Tuloy-tuloy yan. So mga kapatid, para maintindihan yung ating nararanasan, paulit-ulit yan, paulit-ulit. Kaya ano gagawin mo? Hindi, imbes na magpalala ka ng problema, lakasan mo na lang ang iyong loob, mapagtatagumpayan mo rin yan. Tuloy lang, tuloy. Sabi mo sa katabi mo, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Kahit may problema, tuloy-tuloy lang. Alam mo, solusyon yung tumigil, solusyon yung umayaw, hindi po. Tuloy-tuloy lang, lakasan lang ng loob yan. Hallelujah. Next, patatapos na po tayo, and then the believers is assured in expectation. Ano mo in-expect natin? Sino nag-expect? Sabi ng Bible, assured that He who raised up the Lord Jesus will raise us up also with Jesus and bring us along with you in His presence. Sa Tagalog, hallelujah, na aming nalalaman na ang bumuhay na maguli sa Panginoon Jesus ay siya rin bumuhay na maguli sa amin na kalagip ni Jesus at iharap kami kasama niyo. Kaya huwag ka na mag-alala, kasama ka ba sa rapture? Oo naman. Oo, kahit sinto-sinto tayo, sablay-sablay tayo, kasama nga. Ang pinag-uusapan hindi yung performance mo sa lupa. Ang pinag-uusapan, paniniwala mo sa Diyos. Kasi kung ang pag-uusapan natin, kasablayan natin, pati ako yung kasama, sumasablay pa ako eh. Tama ba? Kahit pastor, sumasablay. Kahit leader, sumasablay. Sino nga lang hindi sumasablay? Kung puro kasablayan na magiging dahil na parang hindi tayo makasama sa rapture, walang makakasama sa rapture. Pero ang tiyak, sabi ng Bible, hallelujah, ang bumuhay kay Jesus, siya rin ang bumuhay sa atin para makasama tayo ng ating Panginoon. Amen? Kasi di ba pangako ng Lord, kung saan siya naroon, gusto ng Lord dumuon tayo. Grabe. Kasi sabi niya na dapat ang ating prayer, Lord, hanggat nabubuhay ako, hindi ako hiwalay sa iyo. Amen? Next, praise God. The believer is assured in salvation. Hindi ka lang makakatiyak sa rapture, Chi. Kahit si Archie, ganyan yan. Minsan nag-aaway kami niyan. Diba, Sister Joy, nag-aaway kami niyan. Kasi, minsan pag ginug-joke niya, titik niya ng seryoso. Pag siniseryoso niya, tinitik niyang joke. Praise God. Pero alam mo, kahit minsan may mga ano tayo, kahit ganyan yan si Archie, mahal yan ni Lord at mararapture niya. Kaya dito, magtatapan na tayo, tama?
Pagtsagaan nyo ng bawat isa kasi sa langit magkakasama tayo din. Hallelujah. Mundo hindi tayo magkakasama-sama sa langit. Praise the Lord. Hallelujah. Magkikita-kita pa rin tayo sa langit. Kasi sabi ng Bible, may katiyakan tayo sa kaligtasan. Last na po yan. And God's peace shall be yours, the tranquil state of a soul, assured of its salvation through Christ. And so fearing nothing from God and being content with its earthly lot of whatever sort that is, that peace which transcends all understanding shall garrison, ibig sabihin babakuran, and mount guard over your hearts and minds in Christ Jesus. Take note ha, dalawa yung binanggit, minds at saka heart. Tingin kayo. Sino nakakaranas sa inyo na kapag nagugulumihan ng ang isip, natatakot ang puso? Pagkakasama yan. Pag nagulumihan na ang isip, magsisimula ng matakot ang puso. Hallelujah. Basa tayo sa Tagalog, at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod. Sino ba yung kapayapaan talaga ng Diyos? Si Jesus yan. Ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ay mag-iingat sa inyong puso at ng inyong pag-iisip kahit please be careful of my heart. Mag-iingat. Kasi alam niyo po, kapag hindi na ingatan yung ating puso, dami natin pinapasok dyan. Marami tayong iisipin. Pag nag-isip ka na nag-isip, magsisimula ng matakot ang iyong puso. Kaya di ba naririnig ko sa mga magkasingiro, mga overthinkers? Don't overthink. Nang ginabi lang yung boyfriend mo, asawa mo, nag-overthink ka na ako. Baka, ito talagang isipan talagang mapaglaro. Eh ngayon, ano ngayon? Pagka nag-isip ka na nag-isip, ang puso mo ngayon susunod na yan. Kaya dapat tama ang ating pag-iisip para sumunod ang ating puso. Tama? Pero praise God, sabi ng Bible, hallelujah, babakuran, iingatan ng Diyos ang ating puso at ang ating isip. Kasi ayaw ng Diyos na mag-overthink tayo, magkaroon tayo ng takot. Last, summary natin, the believers is assured in trials. Basa tayo, may mga trials tayo. Anong pagkakaiba ng inconvenience kanina, Pastor? Iba po yung trials. Ang trials kasi walang dahilan. Itinetest lang ang faith ninyo. Be assured and understand that the trial and proving up your faith bring out endurance and steadfastness and patience. Sa Tagalog, yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitis. Ang sinusubok hindi ikaw. Ang sinusubok, pananampalataya. Amen? Sino po ang dumada ng pagsubok? Kaya dapat huwag tayong mawawala ng pananampalataya. Amen? Alam niyo po, narinig ko tuloy yung isang retarded. Mabuti pang retarded, focus eh. Praise God. Ay, sa mga susunod pala, Sister Glenn, may mga story tayo, may mga story. Nagagawa ko may mga story, may mga moral stories. Para medyo may istorya tayo papag-uusapan. So itong retarded na ito, ang ginagawa niya, sinisira niya yung mga underwear at kinukuha yung garter, ginagawang tirador kasi ang kanyang gustong tiradorin ng buwan. Bakit? Buwan. Imposible man maabot niya, pero focus siya doon. So ngayon, praise God, dinala siya sa mental hospital para gamutin. After a month, sumisigaw siya, Doc! Magaling na ako! O sige nga, kung magaling ka, pag lumabas ka, anong gagawin mo? Hindi ko na po sisirain ang bra ng mama ko para gawing tirador na tirador ng buwan. O anong gagawin mo? Brief na lang po ang aking sisirain. At kukunin ko yung garter at gagawin ko yung tirador at tirador ko ang buwan. Sabi niya, hindi ka pa magaling. So, nag-stay ulit. Another month, sumigaw na naman, Doc! Magaling na ako. Sabi niya, kung magaling ka na, anong gagawin mo paglabas? Doc, hindi ko nasisira ng bra ng mama ko para gawin kong tirador at tirador ng buwan. Hindi ko na rin po sisira ng brief para kunin ko ang garter gawin ng tirador at tirador ng buwan. Anong gagawin mo? Sabi niya ganon. Alam ko ang sabi? Panti na lang po ng mama ko kukunin ko ang garter, gagawin ko tirador at titiradorin ko ang buwan. Ano ang moral lesson na nakita ninyo? Ang retarded,
kahit anong gawin sa kanyang focus. Kaya pag may pananampalataya ka, may pag-uusig man, huwag kang mawawala sa pananalig mo sa Panginoon. Amen? Pag sinabi mo, God will provide, wala ka man ngayon, huwag kang magbabago ng confession, God will provide. Amen? Hallelujah. Di ba sabi mo kasi Abraham, 3 days yun, paakyat sila ng Mount Moriah. Maya-maya nagtatanong na, may apoy, may panggatong, may itak, asa ng ihahandog. Ano sabi ni Abraham? God will provide. Pangalawang araw, pangatlong araw, oras-oras tinatanong. Pero isa lang sinasabi ni Abraham, God will provide. Focus. Kaya pag sinusubok ang pananampalataya natin, maniwala kayo mga kapatid, panatilihin mong matatag ang pananampalataya mo dahil pagkatapos niya, magbubunga yan ng pagtitiis. Amen? Okay, patuloy tayo. Sama po natin. Wow, ang dami natin na talakay pala. In-acronym natin ang happiest. Praise God. Ano yung happiest? We are assured in hope. We are assured in abundance. We are assured in prayer. We are assured in promises. We are assured in inconveniences. We are assured in expectation. We are assured in salvation. And we are assured in trials. Kaya ngayon, put in mind, ikaw ay anak ng Diyos na laging tiyak. Sabi mo nga, laging nakakatiyak. Praise God. Last verse. Hallelujah. For we have become fellows with Christ the Messiah and share in all He has for us. Gusto nang pansin niyo po, share in all He has for us. Nakaka-share daw tayo. Ano man ang mayroon sa Jesus, mayroon tayo. Hallelujah. Gusto ko yan. If only we hold. Mayroong if. Ano yung if? Kung. Ano yung kung? Our first newborn confidence and original assured expectation in virtue of which we are believers, firm and unshaken to the end. Grabe. Huwag ka lang patitilag hanggang katapusan. Sabi ng Bible, makakabahagi tayo. Tagalog, sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo kung ating iniingatan matibay ang pasimulan ng ating pagkakatiwala hanggang katapusan. Church, yung assurance na mayroon tayo, kailangan natin tayuan. Kailangan natin tindigan para tayo manatili hanggang wakas. Praise the Lord. Amen? Amen po ba? Praise God. Sabi mo, I am assured. Praise God.